Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel at ang video natin ngayon ay tungkol sa pera naman. Mahirap kasi dito sa South Korea kapag yung alam nyo na malaki ang sweldo dito sa South Korea. Siyempre karamihan naman sa atin ay nakakapag-ipon ng pera. Pero yung ibang mga EPS factory worker dito sa South Korea ay sa bangko dito sa South Korea nag-iipon. Hindi naman tayo sa nagmamarunong hindi tayo sa nakikialam sa buhay ng may buhay, pero maganda talaga mga kabayan kung mag-iipon kayo ng pera kasi nga malaki ang sweldo dito, siyempre makakapagtabi kayo ng pera na sobra sa sinasahod ninyo. Mas magandang mag-ipon ng pera ay sa Pilipinas. Doon sa mga naghihintay ng employer at doon sa mga nagka-employer na, mag-open account kayo ng bangko na malapit sa lugar ninyo, malapit sa bahay ninyo. At doon kayo mag-iipon ng pera. Madali lang naman mga kabayan madali lang hulugan yung bangko nyo sa Pilipinas galing dito sa South Korea. Pwede online banking, tapos pwede rin naman yung mga remittance app dito sa South Korea. Madali lang maghulog mga kabayan. At isa pa dyan, syempre, hindi naman lahat, kumbaga, hindi naman lahat natin yung sobrang pera sa sweldo natin kapag nakaltas na natin lahat. Yung budget nyo dito, yung budget ng pamilya nyo sa Pilipinas ay ipapadala nyo lahat yung sobra sa bangko ninyo. Hindi rin maganda yun kasi kailangan magtira pa rin kayo ng pera for emergency dito sa South Korea kasi mahirap din, di natin alam, wag naman sana o ma-hospital tayo, magkasakit tayo, madisgrasya sa trabaho, wag naman sana. Mas maganda rin na may pera kahit papaano sa bangko nyo dito sa South Korea, sa account kung saan pumapasok yung sweldo ninyo. Mas maganda rin yung ganun. Saka isa pa, yung benefits, kapag may bank account kayo sa Pilipinas, kapag natapos ninyo yung 4 years and 10 months na kontrata dito, siyempre uuwi kayo ng Pilipinas, malaki mga kabayan yung makukuha ninyong benefits dito. Aabot ng milyon, 1 million pesos. Kaya mahirap din yung may dala kayong pera na malaki, ganung kalaking halaga. Pag uwi kayo ng Pilipinas, lalong-lalo pa yung malalayong lugar, simula sa airport sa Pilipinas, sa NAIA, halimbawa, babiyahe pa kayo ng halimbawa papuntang Bicol, papuntang Laguna, sa malalayo, siyempre, hindi natin alam kasi alam nyo na sa Pilipinas delikado lalo pag pera pinag-uusapan. Palagay nating may dala kayong pera, yung benefits na nakuha nyo dito, na-hold up pa kayo, wag naman sana hindi natin alam. Pero yung iba naman kasi pwede naman na hindi nyo na yung benefits niyo, pwede namang hindi na diretso sa bangko kung kayo naman ay kung susunduin kayo ng pamilya nyo sa Pilipinas. Di ba, may dalang sasakyan, susunduin kayo, alam problema, safe na safe. Yung benefits kapag mag-aasikaso na kayo, kapag malapit na kayong umuwi sa Pilipinas, pupunta kayo ng national pension dito sa South Korea, tatanungin kayo doon sa national pension, sa NPS dito sa South Korea, kung kukunin nyo sa airport or idediretso na lang sa bank account niyo sa Pilipinas. Tatanungin kayo doon, bibigyan kayo ng option doon. Ngayon, kapag sinabi ninyo sa airport ninyo kukuhanin yung benefits ninyo, sa airport ninyo makukuha. Tapos, kung sa Pilipinas, so sa bangko nyo sa Pilipinas, kung idediretso yung benefits ninyo, siguro mga 1 month o 3 weeks bago ma-deposit sa bank account ninyo sa Pilipinas. Maghihintay kayo ng medyo matagal. Meron nga dyan, inaabot ng 2 months bago pumasok sa kanilang bank account. Pero okay lang yun. At least safe yung pera ninyo as safe kayo. Kung may mangyaring hindi maganda sa inyo dito sa South Korea, wag naman sana, palagay lang natin. Kung dito kayo nag-ipon ng pera sa bangko dito sa South Korea, mahihirapan na kuhanin ng pamilya niyo yung perang inipon niyo dito sa South Korea. Mahihirapan silang kuhanin. Pero wala pa tayong alam tungkol sa proseso ng ganyan, nung pagkuha ng pera sa bangko dito sa South Korea kung nasa Pilipinas yung kukuha. Saka inuulit ko, magtira ng pera sa ATM or sa bangko nyo dito sa South Korea, magtira ng pera kasi yun nga, inuulit ko,
pag na ospital o halimbawa may aksidente, may mangyaring hindi maganda, at least hindi na magkakandaw-gaga yung pamilya nyo sa Pilipinas na humingi ng tulong kung dun sa mga kapwa natin Pinoy dito sa Korea. Kasi kalimitan na nakikita ko yung mga may nangyayaring hindi maganda sa mga factory worker dito sa South Korea, walang kapera-pera sa ATM, tapos humihingi ng tulong sa mga kababayan natin dito sa South Korea. Hindi naman sa nagdadamot. Mahirap din naman kasi yung iaasa na lang sa mga kababayan natin dito sa South Korea kapag may nangyaring hindi maganda, pare-pareho din naman tayong may pamilya, di ba? Hindi natin masasabi kung matutulungan tayo o hindi, di ba? Meron dyan talaga ilang buwan pa lang dito sa South Korea, nagkakaroon na ng sakit, na ospital na, siyempre, wala pa talagang perang ipon yun, wala pa talaga. Kasi karamitan dyan, pagkagaling sa Pilipinas, may mga utang pang binabayaran, siyempre, kailangan nilang bayaran yun. At meron naman kasing ibang mga Pinoy dito na sinungaling talaga. Marami akong nabalitaan dyan na mga nalululong sa sugal, nalululong sa babae, tapos nagsisinungaling na kesyo, may sakit daw yung membro ng pamilya sa Pilipinas kaya humihingi ng tulong, pero wala namang maipakitang pruweba na totoong may karamdaman yung pamilya sa Pilipinas. Meron naman talagang totoo at hindi nagsisinungaling, pinapakita nila ng ebidensya na nandun sa ospital, pinapakita yung bank account, at pinapakita nila kung ano yung karamdaman ng humihingi ng tulong. Ayun mga kabayan, no? Nag-uumpisang bumukadkad ang cherry blossoms. Lapitan natin. Nauuna pala dito. Cherry blossoms sa mababa. Pero next month, first week ng April, pasyal ko kayo dun sa tabi ng ilog. Doon talaga maraming cherry blossoms. Ayan, no? Nauna na tong cherry blossoms dito. Ganda eh. Ayan, no? Naliit lang. Doon sa tabi ng ilog, napakarami talaga doon. Papasyal tayo doon.